Hindi lahat ng biyaya ay dumarating ng may ingay. Ang ilan ay dumarating sa iyong buhay ng napakatahimik na halos hindi mo sila napapansin hanggang sa isang araw, mapagtanto mo na ang iyong mga alalahanin ay naging magaan, ang iyong landas ay malinaw, at ang iyong mga takot ay hindi na kumokontrol sa iyo. Pisces, kung naramdaman mo kamakailan ang isang banayad na pagbabago, hindi ito imahinasyon. Ito ang simula ng isang bagay na naiiba. Habang ang iba ay humahabol sa malalakas na tagumpay, inihahanda ka ng universo para sa isang uri ng yaman na hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, at hindi humihingi ng atensyon. Dumadating ito ng kalmado, matatag at pangmatagalan. At nagsisimula ito sa sandaling maunawaan mo kung bakit ang katahimikan ay palaging bahagi ng iyong paglalakbay. Pisces, natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang sandali kung kailan ang buhay ay tila mas tahimik kaysa karaniwan, hindi walang laman, kundi kalmado sa paraang nagpapaisip sa iyo. Maaaring napansin mo na ang ingay sa paligid mo ay unti-unting humuhupa, habang ang iyong panloob na kamalayan ay lumalakas. Hindi ito isang paghinto, ito ay paghahanda. Sa mahabang panahon, nagbigay ka ng higit kaysa natanggap, nagtiwala kahit mahirap, at nanatiling matyaga kahit na tila walang dalaw. Pinagmamasdan ka ng universo, hindi ka sinusubok kundi inaayos ang iyong landas. Ang susunod na darating ay hindi manggagaling sa biglaang swerte o dramatikong pagbabago. Darating ito sa pamamagitan ng matatag na mga oportunidad, mahinahong mga desisyon, at lumalaking pakiramdam ng seguridad. Ito ang uri ng yaman na hindi kailangang patunayan ang sarili. Lumalago ito ng tahimik, pinoprotektahan ka ng malalim, at nananatili sa pamataгаlan. At para sa iyo, Pisces, ang tahimik na simula na ito ay eksaktong para sa kung paano ito dapat magsimula. Nagsisimula ganit tahimik pagbabago. Sa simula, ang pagbabago ay hindi nagpahayag ng sarili. Walang dramatikong sandali, walang biglaang tagumpay na nagpahinto sa iyo at nagpatingin ng mabigla. Sa halip, dumating ito ng tahimik, tulad ng isang isipin na hindi mo maalis, o pakiramdam na ang isang bagay ay sa wakas ay nagkakasiya sa lugar. Pisces, ganito palagi ang takbo ng iyong paglalakbay. Hindi ka minamadali ng universo. Dahan-dahan itong gumagalaw sa paligid mo, inaayos ang hindi na akma, tinatanggal ang nagpapahina sa iyo, at ginagabayan ka ng walang puwersa. Maaaring napansin mo na ang mga sitwasyon na dati nagdudulot ng stress ay ngayon tila malayo na. Ang mga problema na dati nagpapanatili sa iyo nagising sa gabi ay hindi na kasing lakas ang impluensya. Hindi ito dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil nagbabago ka. Ang iyong pananaw ay nag-iba, at kasama nito, nagbabago rin ang iyong enerhiya. Kapag nagbago ang iyong enerhiya, sumusunod ang iyong realidad. Mahalaga ang tahimik na pagbabagong ito dahil itinuturo nito sa iyo na magtiwala sa katahimikan. Sa katahimikan, mas malinaw mong naririnig ang gabay. Sa mga kalmadong sandali, mas mahusay ang mga desisyon na iyong nagagawa. At sa pamamagitan ng mga desisyong ito, hindi sa biglaang panganib nagsisimula ang katatagan. Inilalagay ka ng universo sa mga lugar kung saan sa wakas ay tumutugma ang iyong pagsisikap sa iyong gantimpala, ngunit nang walang kaguluhan o presyon. Maaaring hindi pa ito nakikita ng iba. Sa panlabas na mundo, maaaring mukhang walang espesyal na nangyayari. Ngunit sa loob, ikaw ay nakaalin sa landas na nagdadala ng tuloy-tuloy na progreso at emosyonal na kaligtasan. Ito ang pundasyon ng tahimik na yaman. Hindi pera na nawawala kasing bilis ng pagdating nito, kundi mga yaman, oportunidad, at kapayapaan na lumalago sa paglipas ng panahon. Pisces, ang pagbabagong ito ay hindi maingay dahil hindi nito kailangan maging ganoon. Ito ay totoo. Ito ay pangmatagalan. At ito ay nasa galaw na, kahit naganap mo man itong napagtanto o hindi. Yan taon ng tahimik pakikibaka. Sa mahabang panahon, ang iyong paglalakbay ay tila hindi nakikita. Dumating ka, ginawa ang kinakailangan, at patuloy na umusad kahit na walang palakpakan, walang katiyakan, at walang malinaw na senyales na ayos ang lahat. Pisces, ito ay hindi kahinaan, ito ay pagtitiis. Habang ang iba ay nagrereklamo o maalis, nanatili ka. Nag-adapt ka. Natutunan mo kung paano pasanin ang responsibilidad ng tahimik, kahit na mabigat ito. May mga sandali na kinu-question mo ang iyong sarili. Mga gabi na nagtataka ka kung ang pagtitiyaga mo ba ay nagkakahalaga ng sobra, o kung ang kabaitan mo ay nagiging maling interpretasyon ng pagiging pasibo. Nagbigay ka ng enerhiya kahit nakakaunti ang balik, nagtiwala kahit sinasabi ng lohika na protektahan ang sarili, at naniwala sa tamang panahon kahit na tila hindi patas ang oras.
Ang mga taong iyon ay hindi na sayang. Hinuhubog ka nila. Itinuturo ng tahimik na pakikibaka ang mga aral na hindi kayang ibigay ng aliw. Ipinapakita nito sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga, sino ang karapat-dapat sa puso mo, at saan dapat ilaan ang iyong pagsisikap. Sa mga taong ito, na-develop mo ang emosyonal na talino, tibay, at instinct kung kailan dapat kumilos at kailan dapat maghintay. Ang mga katangiang ito ang tunay na yaman na pinapahalagahan ng universo. Ang nagpahirap sa yugtong ito ay hindi lamang ang pakikibaka mismo, kundi ang kalungkutan nito. Kaunti lang ang nakapansin kung gaano mo pinagsama-sama ang lahat. Mas kaunti pa ang nakakaunawa sa mga panloob na laban na hinarap mo nang hindi sinasalita. Ngunit, pinrotektahan ka ng katahimikan na ito. Pinananatili nitong pribado ang iyong paglago at hindi naabala ang iyong lakas. Ngayon, habang nagbabago ang enerhiya, nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang mga tahimik na taon na iyon. Ang disiplina na iyong nabuo ay nagbibigay daan sa iyo na pamahalaan ang katatagan. Ang pagtitiyaga na iyong pinraktis ay naghahanda sa iyo na tumanggap ng walang pangamba. Ang lalim ng emosyon na iyong nakamit ay tinitiyak na kapag dumating ang yaman, sa pera, oportunidad, o kapayapaan, hindi mo ito mawawala dahil sa takot o padalos-dalos na desisyon. Pisces, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa paghahanda. At ang layunin nito ay sa wakas ay malinaw na. Bakit tahimik dumadating ba ni yaman na Pisces? Hindi lahat ay itinakda upang matanggap ang kanilang mga biyaya sa parehong paraan. Ang iba ay nilikha para sa maringal na pasok, maingay na tagumpay, at mga gantimpalang nakakakuha ng pansin. Ngunit Pisces, iba ka. Hindi kailanman pinlano ng universo na ipagkaloob sa iyo ang yaman ng may ingay, pinili nitong dumating ito sa pamamagitan ng mga bulong. Ito ay dahil nauunawaan ng iyong kaluluwa ang halaga na lampas sa numero. Hindi mo hinahabol ang pera para lamang ipakita ito. Hinahanap mo ang kapayapaan, kalayaan, at uri ng katatagan na nagpapahintulot sa iyo na huminga ng malalim at matulog ng walang alalahanin. At para manatili ang ganitong uri ng yaman, dapat itong dumating ng mahinahon, upang ang ugat nito ay tumibay sa iyong buhay imbis na dumaan lamang. Nakita mo, kapag ang isang bagay ay dumating ng maingay, nakakaakit ito ng mga mata, inaasahan, at kahit inggit. Ngunit kapag dumating ito ng tahimik, ito ay nananahan sa iyong mundo nang hindi nagdudulot ng kaguluhan. Nagiging bahagi ito ng iyong ritmo, hindi banta sa iyong balanse. Iyon mismo ang nagsisimula ng mangyari sa iyong buhay ngayon. Ang yaman, para sa iyo, ay hindi lamang tungkol sa kita, ito ay tungkol sa pagkakaalin. Ito ay ang kakayahang sabihin ang hindi sa mga bagay na nagpapahina sa iyo at sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ito ay ang paghahanap ng trabaho na nagbibigay dangal sa iyong kaluluwa. Ito ay ang pagtanggap ng sapat upang makapagbigay ka ng hindi nauubos. At ito ay ang kaalaman na matutugunan ang iyong mga pangangailangan, hindi isang beses lang, kundi palagian. Nakita ng universo kung paano mo hinarap ang kakulangan ng may grasya. Ngayon ay panahon na upang makita kung paano mo haharapin ang tahimik na kasaganaan. Ito ay pagsubok hindi ng kasakiman, kundi ng kahandaan. Maaari mo bang pagkatiwalaan ang mga banayad na palatandaan? Maaari mo bang sundan ang maliliit na hudyat na humahantong sa malaking pagbabago? Maaari mo bang tanggapin ang mga biyaya nang hindi nakararamdam ng guilt sa pagtanggap? Pisces, banal ang iyong paglalakbay dahil iginalang nito ang enerhiya. Kaya ang yaman na darating sa iyo ay igagalang ang iyong espiritu. Walang kaguluhan. Walang pagmamadali. Tanging matatag na pagbubukas, matatag na pagtanggap, at matatag na paglago. Hindi mo kailangang habulin ang dumadaloy na sa iyo na. Manatili ka lamang sa tono ng daloy at makikilala mo ito kapag dumating na. Yan hindi nakikitang pinapasukang pinto. Minsan, ang pinakamahalagang mga pintuan ay hindi mukhang pintuan. Hindi ito dumarating na may kumikislap na ilaw o maingay na anunsyo. Sa halip, ito ay lumilitaw bilang maliliit na desisyon, tahimik na imbitasyon, o kutob na hindi mo maipaliwanag, ngunit tila imposibleng baliwalain. Pisces, isa sa mga hindi nakikitang pintuang ito ay ngayon ay unti-unti nang bumubukas sa iyong harapan. Maaaring mapansin mo ang isang oportunidad na tila kakaiba. Hindi malaki, hindi kagyat, kundi matatag. Maaaring ito ay isang koneksyon, pagbabago sa iyong trabaho, o kahit simpleng ideya na hindi umalis sa iyong isip. Hindi ito hihilingin ang iyong pansin, ngunit imbitahan nito ang iyong kuryosidad. At kung makikinig ka, malalaman mo na ito ay para sa iyo.
Ganito dumarating ang iyong mga biyaya, hindi sa ingay, kundi sa pamamagitan ng intuisyon. Nakikilala ng iyong espiritu ang mga pintuan bago pa man malaman ng iyong isip. At dahil dito, kailangan mong pagkatiwalaan ang iyong nararamdaman kahit hindi mo pa maipaliwanag. Ang hamon ay ito, hihinto ka ba ng sapat para mapansin ito? O palalampasin mo ito, naghihintay ng mas maingay o mas kumikislap na pagkakataon? Pisces, ang universo ay maingat sa iyo dahil sensitibo ka sa enerhiya. Alam ito na ang sobrang presyon ay magtutulak sa iyo palayo. Kaya sa halip, dahan-dahan itong ibinubunyag ang mga posibilidad sa paraang tanging iyong kaluluwa lamang ang makakaunawa. Kung may tahimik na tumatawag sa iyo, sundin mo ito. Kung may bagong ritmo na nabubuo sa paligid ng iyong mga routine, igalang ito. Kung tumataas ang kapayapaan kapag iniisip mo ang isang tiyak na landas, huwag baliwalain ang senyal na yon. Maaaring hindi nakikita ng iba ang pintuang ito, ngunit bumubukas ito para lamang sa iyo. Pumasok ka dito, hindi nang may takot, kundi nang may tiwala. Iyan ba ni tunay hugis ng yaman ngay eki? Kapag naririnig ng mga tao ang salitang yaman, madalas nilang ini-imagine ang mga marangyang sasakyan, ekstrabaganteng bakasyon, o maapaw na bank account. Ngunit Pisces, hindi iyon ang uri ng yaman na inihahanda ng universo para sa iyo. Iba ang hitsura nito, mas kalmado, mas malalim, at mas banal. Nagsisimula ang iyong yaman sa mga tahimik na sandali. Kapag napagtanto mo na natutugunan ang iyong mga pangangailangan ng walang takot. Kapag binubuksan mo ang iyong pitaka at nararamdaman ang kapayapaan, hindi panik. Kapag natutulog ka sa gabi na alam mong may sapat para sa bukas. Makikita rin ito sa maliliit na luho na hindi napapansin ng iba. Isang tuloy-tuloy na kita sa paggawa ng bagay na kaayon ng iyong kaluluwa. Isang ligtas na tahanan na sumasalamin sa iyong espiritu. Kalayaan na magsabi ng hindi sa mga nagpapahina sa iyo at sa mga nagpapagaling sa iyo. Pisces, ito ay yaman na hindi kumikislap, ito ay dumadaloy. Hindi ito biglang dumarating at nawawala. Unti-unti itong nabubuo, bumubuo ng pundasyon sa ilalim ng iyong mga paa. Nagbibigay ito sa iyo ng mga opsyon, hindi lamang mga bagay. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng kalayaan, ang kalayaan na mabuhay ayon sa iyong sariling mga termino. Ang ganitong uri ng yaman ay pangmatagalan dahil hindi ito nakaugat sa ego. Hindi mo ito binubuo para patunayan ang anuman. Pinapayagan mo itong dumating dahil napatunayan mo na ang lahat sa iyong sarili, sa universo, at sa enerhiyang nakapaligid sa iyong landas. At kapag nagsimulang magmanifest ito, hindi ito magiging dramatiko. Mararamdaman mo ang kadalian. Parang ang lahat ay napupunta sa tamang lugar. Parang masasabi mo, noon mahirap ito at ngayon, hindi na. Iyan ang tahimik na yaman. At Pisces, akma ito sa iyo ng perpekto. Pisces, hindi ka kailanman naiiwan. Pinoprotektahan ka lamang. Lahat ng pagkaantala na inisip mo na pagtanggi ay mga redirection pala. Ang mga sandaling pakiramdam mo ay nakalimutan ka, ay mga sandali kung kailan hinihila ka ng universo palabas ng panganib. At ang katahimikang dinaanan mo. Iyan ay banal na espasyo kung saan hinuhubog ang iyong tunay na pundasyon. Ngayon, habang bumubukas ang pintuan patungo sa tahimik na yaman, isa lamang ang hinihiling sa iyo, magtiwala. Magtiwala na hindi mo kailangang habulin ang bagay na nakalaan na para sa iyo. Magtiwala na hindi ka nagsisimula muli, nagsisimula ka ng nakaalin. At magtiwala na kahit tahimik, totoo pa rin ito. Hindi mo kailangan na maintindihan ng lahat ang iyong landas. Kailangan mo lamang maintindihan ang iyong kapayapaan. Hayaan ng iba na habulin ang ingay at kaguluhan. Darating ang iyong mga biyaya ng malinaw, sa tamang timing, at sa paraan na kaayon ng iyong kaluluwa, hindi ng iyong mga takot. Nalampasan mo na ang kakulangan, parehong pinansyal at emosyonal. Ngayon, pumapasok ka sa isang siklo ng sapat. Sapat na yaman. Sapat na kapayapaan. Sapat na paniniwala sa sarili upang tumanggap ng walang guilt. Ito ay hindi gantimpala sa pagiging perpekto. Ito ay resulta ng pananatiling tapat sa iyong landas, kahit mahirap itong makita. Pisces, hindi kailanman tumigil ang universo sa pagtatrabaho para sa iyo. At ngayon, panahon na para simulan mong tanggapin ang mga bagay na matagal nang naghihintay para sa iyo. Kung natagpuan ka ng mensaheng ito, Pisces, hindi ito aksidente. May bahagi ng iyong espiritu na handang marinig ito, handang tanggapin ito. Kung nakaramdam ka ng pagkakita, pag-unawa, o tahimik na lakas mula sa mga salitang ito, hayaan mong manatili ang koneksyon.
Narito ang channel na ito upang ipaalala sa iyo na ang iyong landas ay hindi pangkaraniwan at gayon din ang iyong mga biyaya. I like ang video na ito kung nakausap nito ang iyong paglalakbay. Mag-subscribe kung nais mong tahakin ang landas na ito na may gabay ng kosmos sa iyong tabi. At sa comments, ibahagi ang isang tahimik na pag-asang hawak mo pa rin dahil minsan, ang pagsulat nito ang unang hakbang sa pagtanggap nito.